Magandang araw mga kapatid at muli po ay welcome dito sa Pastor Ray TV. Tayo ngayon ay nasa ika-27 kabanata na ng aklat ng Henesis. Pero bago ang ating pagbabasa, ay nais ko munang batiin ng mga sumusunod na nag-comment sa ika-26 na kabanata ng ating video. Mula po kay Krisha Manlapas, shoutout po kay John Isaac Manlapas. Muli, John Isaac Manlapas, shoutout sa iyo, kapatid. Mula naman po kay Elisterio Jocelyn, shoutout po sa pamilyang Odon Pejano at pamilya Camilo Pitao. Muli, Odon Pejano family at Camilo Pitao family. Shoutout po sa inyo. Siyempre, shoutout din kay Nika Nix, kay Christine Ursal at Tony Nalibaf. Muli po, Nika Nix, Christine Ursal at Tony Nalibaf. Maraming salamat sa pagsuporta dito po sa aking YouTube channel. Siyempre, para naman sa ating mga kapwa YouTuber, shoutout po Search TV Educational Videos, BFF TV PH, at kay Team Mikatzu. Muli po, Search TV Educational Videos, BFF PH, at kay Team Mikatzu. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa pagsuporta dito sa Pastor Ray TV. At syempre, sa lahat po ng mga patuloy na tumatangkilik dito sa ating program series na Bible Survey Reading, maraming salamat po sa inyo. At sa mga nais pong magpa-shoutout, o di kaya ay kung meron kayong nais ipabati, mag-comment lamang sa videong ito at maririnig nyo na ang inyong pangalan o ang pangalan ng taong nais po ninyong ipabati sa susunod na kabanata ng ating video. Para naman sa ating pagbabalik tanaw, sa nakalipas na kabanata ay patuloy na pinangalagaan ng Panginoong Diyos si Isaac doon sa lupain ng Gerar. Dumating pa ang pagkakataon na kung saan ay mas maunlad, mas makapangyarihan na siya kesa sa mga taong orihinal na naninirahan doon. Kaya naman nagpasya na ang hari na paalisin na lamang si Isaac sa lupaing iyon. Subalit sa lupain ng Beersheba na kung saan ay naninirahan sila Isaac, nagpasya ang hari na magtungo dito para sa isang kasunduan. Katulad ng ama ni Isaac na si Abraham, si Isaac ay nagkaroon ng kasunduan kay Abimelech na hindi nila gagawan ng masama ang isa't isa. Para sa pagpapatuloy, naririto na ang ika-27 kabanata ng aklat ng Henesis. Henesis, ika-27 kabanata. Matandang-matanda na si Isaac at halos hindi na makakita. Isang araw, tinawag niya ang panganay niyang anak na si Iso. Sinabi niya, "Anak," sumagot si Iso, "Narito po ako, ama." Sinabi ni Isaac, "Matanda na ako at hindi magtatagal ay mamamatay na ako. Mabuti pang kunin mo ang pana mo, pumunta ka sa bukid at mga suka para sa akin. Pagkatapos, ipagluto mo ako ng paborito kong pagkain at dalhin mo agad ito para makakain ako. At babasbasan kita bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebeka habang kausap ni Isaac si Iso. Kaya nang pumunta si Iso sa bukid para mangaso, kinausap ni Rebeka ang anak niyang si Jacob. "Narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Iso na mangaso at agad siyang ipagluto ng paborito niyang pagkain, sapagkat bago raw siya mamatay, babasbasan niya si Iso sa presensya ng Panginoon. Kaya anak, sundin mo ang iuutos ko sa iyo. Pumunta ka sa mga hayop natin at kumuha ka ng 2 matabang batang kambing at ipagluluto ko ang iyong ama ng paborito niyang pagkain. Pagkatapos,
dalhin mo ito sa kanya para basbasan kaniya bago siya mamatay. Pero sinabi ni Jacob sa kanyang ina, alam naman po ninyo na balbon si Iso at ako na may hindi. Baka hawakan po ako ni ama at malaman niyang niloloko ko lang siya at sumpain po niya ako sa halip na basbasan. Sumagot si Rebeka, anak, ako ang mananagot kung susumpain ka niya. Basta gawin mo lang ang iniuutos ko sa iyo. Lumakad ka na at dalhan mo ako ng kambing. Kaya kumuha si Jacob ng 2 kambing at dinala niya sa kanyang ina. At niluto ni Rebeka ang paboritong pagkain ni Isaac. Pagkatapos, kinuha niya ang pinakamagandang damit ni Iso na nasa bahay nila at ipinasuot kay Jacob. Nilagyan niya ng balat ng kambing ang braso ni Jacob, pati ang leeg nito na hindi balbon. Pagkatapos, ibinigay niya kay Jacob ang pagkain at ang tinapay na niluto niya. Dinala iyon ni Jacob sa kanyang ama at sinabi, Ama, sinabi ni Isaac, sino ka ba, anak ko? Sumagot si Jacob, ako po si Iso, ang panganay niyong anak. Nagawa ko na po ang iniutos ninyo sa akin. Bumangon po kayo at kumain ng pinangaso ko para mabasbasan niyo po ako. Sinabi ni Isaac, anak, paano mo ito nahuli agad? Sumagot si Jacob, tinulungan po ako ng Panginoon na inyong Diyos. Sinabi ni Isaac, lumapit ka sa akin, anak ko, para mahawakan kita kung ikaw nga talaga si Iso. Kaya lumapit si Jacob at hinawakan siya ng kanyang ama at sinabi, ang boses mo ay parang kay Jacob, pero ang braso mo ay parang kay Iso. Hindi nakilala ni Isaac si Jacob dahil ang braso niya ay balbon din katulad ng kay Iso. Bago niya basbasan si Jacob, nagtanong pa siya, ikaw ba talaga si Iso? Sumagot si Jacob, opo, ako nga po. Sinabi ni Isaac, sige nga, dalhin mo rito ang niluto mo mula sa pinangaso mo, at pagkatapos kong kumain ay babasbasan kita. Kaya't binigyan siya ni Jacob ng makakain at maiinom, at kumain siya at uminom. Pagkatapos, sinabi ni Isaac sa kanya, lumapit ka sa akin, anak, at hagkan mo ako. Lumapit si Jacob sa kanya at hinagkan ang kanyang ama. Nang maamoy ni Isaac ang damit nito, binasbasan niya agad si Jacob na nagsasabi, ang amoy ng aking anak ay katulad ng amoy ng bukid na binasbasan ng Panginoon. Naway bigyan ka ng Diyos ng lupaing masagana ang ani na palaging may hamog na biyaya niya para maging sagana ang pagkain at katas ng inumin mo. Naway magpasakop at maglingkod sa iyo ang maraming tao. Naway maghari ka sa mga kamag-anak mo at magpasakop sila sa iyo. Naway ang sumusumpa sa iyo ay susumpain din at ang magpapala sa iyo ay pagpapalain din. Pagkatapos basbasan ni Isaac si Jacob, lumakad agad si Jacob. Kaalis lang niya ay dumating naman agad si Iso mula sa pangangaso. Nagluto rin siya ng masarap na pagkain at dinala niya sa kanyang ama. Sinabi niya, Ama, bumangon po kayo at kumain ng pinangaso ko para mabasbasan po ninyo ako. Nagtanong si Isaac sa kanya, sino ka? Sumagot siya, ako po si Iso, ang panganay niyong anak. Nang marinig ito ni Isaac, nanginig siya at sinabi, sino kaya ang unang nangaso at nagdala rito sa akin ng pagkain? Katatapos ko lang kainin iyon nang dumating ka. Ibinigay ko na sa kanya ang aking basbas at hindi ko na iyon mababawi. Pagkarinig nito ni Iso, umiyak siya ng labis. Sinabi niya, Ama,
basbasan niyo rin po ako. Pero sumagot si Isaac, niloko ako ng nakababatang kapatid mo at nakuha na niya ang basbas ko na para sana sa iyo. Sinabi ni Iso, pangalawang beses na ito na niloko niya ako, kaya pala Jacob ang pangalan niya. Kinuha na niya ang karapatan ko bilang panganay at ngayon kinuha pa niya ang basbas na para sa akin. Pagkatapos, nagtanong siya, Ama, wala na po bang natitirang basbas na para sa akin? Sumagot si Isaac, ginawa ko na siya na maging iyong amo at ginawa ko rin ang lahat ng kamag-anak niya na maging mga alipin niya. Ibinigay ko na sa kanya ang saganang pagkain at inumin, kaya ano pa ang maibibigay ko para sa iyo, anak? Nagmakaawa pa si Iso sa kanyang ama, Ama, wala na po bang kahit isang basbas? Basbasan niyo rin po ako. At patuloy ang kanyang paghagulgol. Sinabi ni Isaac sa kanya, hindi aani ng sagana ang lupaing titirhan mo, at palagi itong walang hamog na biyaya ng Diyos. Palagi kang maikipaglaban at maglilingkod ka sa iyong kapatid. Pero kung lalaban ka sa kanya, makakalaya ka sa kanyang kapangyarihan. Kinapotan ni Iso si Jacob dahil sa basbas na ibinigay ng kanyang ama kay Jacob. Sinabi ni Iso sa kanyang sarili, malapit nang mamatay si ama. Kapag namatay na siya, papatayin ko si Jacob. Pero nabalitaan ni Rebeka ang balak ni Iso, kaya ipinatawag niya si Jacob at sinabi, ang kuya mong si Iso ay balak kang patayin para mawala ang galit niya sa iyo. Kaya makinig ka sa sasabihin ko, tumakas ka at pumunta sa Haran doon sa kapatid kong si Laban. Doon ka muna hanggang mawala ang galit ng iyong kuya at makalimutan na niya ang iyong ginawa sa kanya. Ipapasundo na lang kita roon kapag hindi na siya galit sa iyo. Hindi ko hahayaang mawala kayong dalawa sa akin, baka isang araw magpatayan kayo. Ngayon, sinabi ni Rebeka kay Isaac, nagsasawa na ako sa buhay ko dahil sa mga asawang Heteo ni Iso. Kung ang magiging asawa ni Jacob ay taga rito rin lang na isang babaeng Heteo, mabuti pang mamatay na lang ako. Nagtagumpay ang mag-inang Rebeka at Jacob sa panlilinlang kay Isaac. Kaya naman ang basbas nito na kanyang inilaan sa panganay na anak niyang si Iso ay napunta kay Jacob. May mga bagay talaga na bagamat lingid sa ating kaalaman ay sadyang nakalaan para sa atin. Subalit maaari itong mawala dahil sa isang maling pagpapasya. Matatandaan na ipinagpalit ni Iso ang kanyang karapatan bilang isang panganay dahil sa sinabawang gulay na inihanda ng kanyang kapatid na si Jacob. Kung meron kang nais ibahagi patungkol sa kabanatang ito, i-type mo lang sa ating comment section nang sa gayon ay mas lalo pa tayong makapagbahagi ng kaalaman sa iba pang makakapanood ng videong ito. Muli, ito ang Pastor Ray TV na nag-iiwan ng mga katagang. Kapag virus ang kumalat, marami ang mapapahamak. Pero kapag ang salita ng Diyos ang kumalat, marami ang maliligtas. Hanggang sa susunod na kabanata, mabuhay po tayong lahat.